Sa mga oras na ito ay nagsisimula na nga ang mainit na sandali nina Leping at Elizabeth. At sa sandaling magaganap na nga ang pinakahihintay ng lahat, ay bigla namang bumukas ng malakas ang pinto sa CR na ikinagulat ng dalawa. Lumabas mula roon si Annie, nakatatapos pa lamang maglinis sa loob. Kasunod nito ay binati niya ang dalawa, sinasabing nakarating na pala sila. Sa kabilang banda, ay awkward namang tinanong ni Leping si Annie kung bakit siya nandito sa kanilang kwarto. Ipinaliwanag naman nito na dahil wala siyang kaalaman pagdating sa mga construction, kaya nagboluntaryo na lamang siya na tumulong sa paglilinis sa mga kwarto. Kaya nandito siya ngayon para linisin ang kanilang bathroom. Patuloy namang hindi makatingin si Leping kay Annie dahil sa awkward na sitwasyon nila, at sinabi na lamang dito na hindi na niya kailangang gawin iyon, dahil simula ngayon ay siya na ang maglilinis sa kanilang kwarto. Sa kabilang banda, si Elizabeth ay tila sesabog na sa sobrang iniis, pero hindi pa rin ito napapansin ni Annie. Kaya tinanong niya si Leping kung mayroon ba siyang nagawang mali. Kasabay nito ay sinuri niya ang lugar, at dito ay napansin niya na ang kama ay napakagulo na, pero sa kabila nito ay tila hindi pa nahihiga ang dalawa. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung hindi ba masaya ang dalawa sa kanyang pag-aayos sa lugar. At dahil sa pag-iisip ng lahat ng ito, ay nagsimula siyang humingi ng sorry, sinasabing siya mismo ang gumawa ng mga bedsheets at mga gamit dito. Sinabi din niya na ginawa niya ang kanyang makakaya para gayahin ang kanyang workmanship, pero mukhang para sa kanya ay malayo pa rin ito. Kaya dahil dito ay sinabi niya na kung hindi sila masaya sa mga bagay na ito, ay uulitin na lamang niya ulit ito basta bigyan nila siya ng isa pang pagkakataon. Agad naman siyang pinakalma ni Leping at sinabi na nagkakamali siya ng iniisip, dahil para sa kanya ay mahusay na ang pagkakagawa niya sa mga gamit na iyon. At kaya lamang sila ganoon kung kumilos ay dahil hindi convenient ang sitwasyon nila ngayon. Habang nangyayari naman ang lahat ng ito, ay patuloy namang naiinis si Elizabeth. Kaya dahil dito ay bigla siyang sumigaw, sinasabihan ng dalawa na tumigil na sila. Habang gulat naman ang dalawang ito sa biglaang kilos ni Elizabeth, ay sinabi nito na mukhang hindi na talaga matatapos ang pang-iistorbo ng mga ito sa kanila. Tinanong din niya kung gaano karaming beses ba nilang dapat ulitin ito, dahil nagiging boring na ang sitwasyon nilang ito. Habang papalapit naman kay Annie, si Elizabeth ay kinakabahan nitong tinanong kung ano ang kanyang nagawa, dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ikinagagalit nito. Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay itinaas ni Elizabeth ang kanyang kamay at hinawakan siya sa ulo. Saka sinabi na marahil ay gusto nitong mas tumaas pa ang kanyang kapangyarihan, kaya ito lumalapit kay Leping, na nagreresulta ng pag-istorbo sa kanilang mahalagang sandali. Kasunod nito ay sinabi rin niya na kung ganoon ay hindi na niya kailangan pang lumapit kay Leping, dahil kahit siya na mismo ay kaya nang gawin iyon, kung sa kanyang level lang din naman. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na abyssal gift. Dahil dito ay bumuhos ang kanyang kapangyarihan kay Annie, na nagpasigaw dito. At habang nagugulat pa si Leping sa kakaibang kaganapang ito, ay nagsimula na ngang mag-umapaw ang kapangyarihan ni Annie. Kaya napatanong si Leping kung ano ang ginagawa ni Elizabeth dito. Pero kalaunan ay nakita niya na nagsimulang tumubo ang sungay mula sa ulo nito, at maging ang isang buntot ay lumabas din mula dito. At pagkalipas lamang ng ilan pang sandali, ay tuluyan nang nagbago ang anyo nito, dahil na-awaken na niya ng buo ang kanyang bloodline. Sa pagkakita nito, ay nag-aalalang tinanong ni Leping si Annie kung okay lang ba siya. Kasabay nito ay napagtanto niya na tinulungan pala ito ni Elizabeth na mag-evolve. Kaya labis siyang namangha sa ipinapakitang ito ni Elizabeth. Samantala, sinabi ni Elizabeth kay Annie na ngayong nagawa na niyang ma-activate ang kanyang bloodline power, ay oras na para siya ay umalis dito at pag-aralang kontrolin ang bago niyang kapangyarihan. Pero sa kabila ng sinabi niyang ito, ay mayroon pa sana siyang gustong sabihin kay Elizabeth, pero hindi na siya binigyan nito ng pagkakataon. At sa halip ay nilagyan ng kapangyarihan ang hawak niyang wallis, at pagkatapos ay pinalipad ito palabas habang hinihila kasama nito si Annie.
Kasabay nito ay sinabihan siya ni Elizabeth na tigilan na ang pag-aaksaya ng kanyang oras at umalis na kaagad. Wala naman nang nagawa si Annie kundi ang tumingin na lamang sa direksyong kanyang pupuntahan at napaisip kung ano talaga ang nangyari. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ni Elizabeth ang ngayon ay papalayong si Annie, ay sinabi niya na sa wakas ay tumahimik at naging mapayapa na ulit ang kanilang kwarto. Pero pagkasabi nito, ay bigla itong lumingon kay Leping at sinabi na siya naman ang kakaharapin niya. Sa pagkakita naman ng ekspresyong ito ni Elizabeth, ay nagsimulang mapa-atres si Leping at tinatanong ito kung ano ang kanyang binabalak. Sinabihan din niya ito na huwag masyadong magpadalos-dalos. Pero sa sandaling makarating siya sa dulo ng kama, ay tinanong ni Elizabeth kung ano ang sinasabi nitong padalos-dalos, dahil napakatagal na niyang naghihintay para sa sandaling ito. At pagkasabi nga niya nito ay itinulak na niya si Leping sa kanilang kama, kaya napahiga siya dito. At gaya ng isang bride sa kanilang honeymoon, ay kinabahan si Leping pero mukhang excited din sa susunod na magaganap. At habang namumula siya ng husto, ay sinabi ni Elizabeth na ngayon ay wala nang makakaistorbo pa sa kanila. At sa sandaling iyon ay pamatong na sa kanya si Elizabeth, saka sinabi sa kanya na tigilan na ang pagpapaasa sa kanya at sabihin na kung ano ang sorpresang inihanda niya para sa kanya. Nagulat naman si Leping sa sinabi niyang ito, at napatanong sa kanyang sarili kung nalaman na ba ni Elizabeth ang kanyang gagawing marriage proposal para sa kanya. Kasabay nito ay mapang-akit na sinabi ni Elizabeth na gusto na niyang matanggap ang surprise niyang iyon, ngayon din mismo. Pero sa mga oras na ito ay magkaiba ang iniisip ng dalawa. Dahil si Elizabeth ay gusto nang makuha si Leping, pero si Leping naman ay iniisip kung paano niya gagawin ang kanyang proposal, gayong nakalaw. Sa mga oras na ito ay nagsisimula na nga ang mainit na gabi ng dalawang magkasintahan, at habang patindi ng patindi ang mga eksena, at tila nadadala na rin si Leping sa bug zone ng kanyang damdamin, ay bigla naman siyang natauhan, saka agad bumangon at pinigilan si Elizabeth. Sinabi niya na hindi pa ito ang tamang oras. Nagulat naman si Elizabeth sa reaksyon niyang ito, kaya agad niya siyang tinanong kung bakit at kung dahil ba iyon sa hindi niya natatagpuan na kaakit-akit siya para sa kanya. Agad namang nagpaliwanag si Leping at sinabi na nagkakamali siya ng iniisip dahil, para sa kanya, siya na ang pinakamagandang babae at gusto rin niyang ituloy ang kanilang ginagawa. Pero sinabi rin niya na hindi niya gustong mangyari ito sa ganitong pagkakataon. Kasabay nito ay naisip din niya na ang lahat ng mga nangyayari ay umaayon lahat sa kanyang mga plano, kaya ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito para sa bunso ng kanyang damdamin. Sa gayon, kung gagawin na nila ito, ay mag-iiwan ito ng isang napakagandang alaala para sa kanyang minamahal, at iyon nga ay gagawin nila pagkatapos niyang mag-propose sa kanya bilang kanyang fiancé. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang tagumpay ay malapit na niyang matamo, kaya hindi dapat siya magmadali at antayin na lamang ang tamang pagkakataon. Iba naman ang pagkakaintindi ni Elizabeth sa kanyang mga sinabi, dahil sa sandaling iyon ay namumula niyang tinanong kay Leping kung kaya ba niya siya pinigilan ay dahil ayaw niya na ang babae ang nasa ibabaw. Kaya dahil doon ay sinabi niya kay Leping na kung ganoon talaga ang kanyang kagustuhan, ay papayag siya na siya naman sa ilalim. Agad namang itinanggi ito ni Leping at sinabi na gusto niya na siya ay nasa ibabaw, pero kalaunan ay napansin niya na hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Kaya, dahil dito, ay hinawakan niya ang kamay ni Elizabeth saka sinabi na makinig sa kanyang mabuti. Dito ay inilarawan niya ang kanilang mga sarili gaya ng paggawa ng isang cake, at para makabuo ng isang perpektong cake ay dapat hindi sila magkaroon ng kahit anong pagkakamali sa bawat step ng paggawa nito, gaya ng paghahalo ng mabuti ng bawat sangkap, tamang pag-bake nito, ang pantay na paglalagay ng cream sa paligid, paglalagay ng mga disenyo, at ang huli ay ang soul-touching decoration para dito. At tanging pag nagawa na nila ng maayos ang mga hakbang na iyon, ay saka pa lamang nila mabubuo ang isang perpektong cake. Pero sa kabila nito ay mayroon pa ring mga taong magsasabi na pareho din naman ang lasa nito kung kakainin ng magkakahiwalay ang bawat sangkap. Pero ayon sa kanyang opinyon, ay magkaiba iyon dahil kahit isang pagkakamali lamang sa hakbang na kanilang ginagawa,
ay ang mapupunta na sa sikmura ng taong kakain nito ay hindi na isang perpektong cake. Sinabi pa niya na marahil ay iniisip ngayon ni Elizabeth na masyado siyang tradisyonal at makalumang mag-isip, pero umaasa pa rin siya na mauunawaan ni Elizabeth ang kanyang totoong intensyon kung bakit niya ito ginagawa. Kasabay nito ay naisip ni Leping ang kanyang gagawing marriage proposal para kay Elizabeth, at naisip niya na ito ay dahil siya ay isang pure romance advocate kaya niya ginagawa ang lahat ng ito. Naisip pa niya na ang lahat ng ito ay hakbang para sa susunod na step ng kanilang relasyon, at iyon nga ay ang kanilang kasal, at pagkatapos ay doon na nila gagawin ang kanilang mainit na sandali. Pagkatapos maisip ang lahat ng ito, ay binanggit niya na kapag ang katawan at ang espiritu ay parehong naabot ang sukdulan, ay saka pa lamang nila makukuha ang pinakamagandang resulta na kanilang ninanais. Pagkasabi nito ay tinanong niya si Elizabeth kung naunawaan ba niya ang kanyang mga sinabi. Sa sandaling ito naman ay natulala si Elizabeth at sinabi sa kanyang sarili na tama nga si Leping, at napagtanto rin niya na muntik na siyang madala ng sarili niyang pagnanasa nang hindi niya namamalayan. Naisip din niya na ginamit ni Leping ang pag-bake ng cake bilang analogy para ipakita sa kanya na, gaya ng mga ordinaryong bagay, ay matapos sanayin siya ng kanyang divine hands ay saka pa lamang siya magliliwanag ng husto. Pero hindi tulad ng mga naunang pagsasanay, ay sa pagkakataong ito ay ginagamit siya ni Leping bilang ingredients mismo upang ihanda siya sa pinaka-supreme law. Pero binago niya ang kaisipang ito, at sa halip ay sinabi na simula noong una silang nagkita ay inihahanda na siya ni Leping para sa pagkakataong ito. At habang hinahawakan ni Leping sa kanyang imagination ang strawberry sa kanyang balikat, ay sinabi nito na huwag siyang kikilos dahil baka magdulot ito ng pagkakamali, dahil saka pa lamang niya siya kakainin kapag naabot na niya ang pinakamasarap niyang lasa. At sa sandaling kagatin nga ni Leping ang strawberry, ay napaungol si Elizabeth. At pagkatapos ay bumalik ang eksena sa realidad, at dito ay parehong namumula ang mukha ng dalawa dahil sa parehong resulta ng kanilang mga imagination. At pagkatapos ay mahinang sinabi ni Elizabeth na nauunawan na niya ang intensyon ni Leping. Samantala, napatingin naman si Leping kay Elizabeth at naisip na ganoon kadali pumayag si Elizabeth sa kanyang request. At bagamat tinagurian itong Demon Queen, ay ang totoong ugali ni Elizabeth ay napaka-gentle at maunawain din. Maging si Elizabeth ay napasulyap din kay Leping at naisip na tama lamang na makinig siya kay Leping, dahil pagdating sa katawan at sa espiritu ay palagi siyang tinutulungan nito na ma-improve ang kanyang sarili, at ito lang din ang tanging paraan para makabuo sila ng pinakamalakas na anak sa kanilang kasaysayan.